Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is bakit walang Kristiyanong neutral? And may concept po ito na creation. The doctrine states that God created the entire universe out of nothing. The universe was originally good, with nothing evil in its original creation. He commanded people to cultivate and protect His good creation. Everything was good, and He created all things for His own glory. And may kita po natin to sa Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and earth. Sa Tagalog po, ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching na ibinigay po ni Pastor Russell. First teaching, God's good creation has been affected by sin. So yung ginawa po ng Diyos na kabutihan sa mundo, lahat ng mga ginawa niya is puro yung kabutihan, but then nagkaroon ng kasalanan, and naapektuhan ng kasalanan na yun yung mundong maganda na ginawa ng Panginoon, dahil nga dati ang mundo na ginawa ng Panginoon ay puro lang magaganda lamang yung mga nangyayari at walang masasamang bagay or walang masasamang nangyayari sa nilikha ng Panginoon. Sa second teaching, there is no neutrality, there is only good or bad. So sa mundo po natin, wala pong neutral na isang Kristiyano. Meron lang tao na isang mabuti at isang masama, na nasusulat nun sa Genesis na lahat ng tao noon ay mabubuti, lalong-lalo na yung nilikha ng Panginoon. Pero dahil nga kinalaban siya ni Satanas, nagkaroon ng masasamang mga tao sa pamamagitan ng kasalanan. So walang neutral na isang tao, meron lang isang mabuti at isang masama. Ngayon naman sa third teaching, God redeeming the fallen creation. So sa pagbabalik ng Panginoon, ni-redeem niya lahat ng mga taong makakasalanan. Kinuha niya yung mga buhay ng mga taong makakasalanan. Ayun yun yung sa kwento ni Noah sa Biblia. Doon niya ni-restore yung mundo. Gumawa siya ng panibagong mga tao na kanyang pamamalagaan. And ayun yung mga taong natitira, yung mga taong magbubuti. Ngayon naman, proceed na tayo sa ating magiging application sa buhay po natin. So, meron po itong interpret the world using biblical worldview. Una po yung origin, the creation. The second one is problem, yung fall. Third, the solution and redemption po yun. Sa pang-apat naman po is yung destiny at completion. So, yung word po is galing po siya sa Bible, which is from worldview. In-interpret po siya gamit sa Biblia ang ibinigay po sa atin ng Panginoon. Ngayon naman po sa second application, reject the idea of new reality. Alisin natin sa isip natin yung salitang new reality, dahil hindi naman yung tamang ibinigay ng Panginoon. Ang tamang ibinigay ng Panginoon is yung mabuti at masasama lamang. Ngayon naman sa third application, serve in God's kingdom work. So kung nasan ka ng posisyon ngayon, estudyante ka ba, nagtatrabaho, housewife, or sabihin natin nasa ibang bansa ka, likha pa rin ng Panginoon yan, ibinigay niya sa iyo, gawa niya yan para sa iyo. So kailangan natin siyang pagsilbihan na para maging handa tayo sa mas mayabong na paglilingkod pa sa Kanya. Ngayon naman sa discussion na why is it important to know that there is no reality and that I am either for Christ or against Him. So dapat nating malaman yan, dahil nga nasasabi dati sa Biblia na mabubuting tao lang naman yung ginawa niya.
wala namang taong masasama. Kumbaga nagkaroon na lang ng mga taong masasama dahil sa mga nangyari or ng mga past futures na nangyari dati, 'di ba? So ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.